na tayo ay mayroon pang mga hininga. Amen. Hallelujah. Sige po, ang atin pong pag-aaralan sa umagang ito ay pinamagatan pong A Call to Thank God for the Wounds and Wonders. May panawagan ng pagpapasalamat. Amen po ba? Ang sarap palang pakinggan, no? Yung salitang salamat. Sa 1 Thessalonians 5:18 po, sabay-sabay nating basahin. Give thanks in all circumstances for this is God's will for you in Christ Jesus. Sabi po dyan. And for this is God's will for you in Christ Jesus. Sa Tagalog po, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Purihin ang pagkakabasa ng kanyang banal na salita. So ipinapahayag lamang dito ang salitang pagpapasalamat sa Diyos, hindi lamang sa magagandang karanasan natin sa buhay, kundi o di kaya'y magandang pangyayari sa ating buhay, kundi pati ang mga masasakit na mga pinagdaanan natin. Dahil ang dalawang to ay parehong ginagamit ng Diyos para sa ating paglago. Itong wonders at itong wounds ay ginagamit ng Lord para sa ating paglago, sa ating pananampalataya sa Kanya. Sa ating pong introduction, sa ating next slide po. As we stand at the age of another year, we do what human beings always have done. Ang ginagawa natin, we look back. Ayan, pagbabalik tanaw. Yan. Ang una po, some of us look back with smiles. Merong mga ngiti sa ating mga labi. Pag titingnan mo, mula January hanggang December, wow, napakabuti ng Lord. Amen? Pero merong iba sa atin, some of us look back with tears. Bakit? Dahil sa mga pagsubok na pinahintulutan ng Lord, umiiyak tayo. Some of us look back amazed that we even survived 2025. Sa pagtatapos ng taong to, tayo ay lumilingon pabalik sa ating mga karanasan. May mga iba sa atin ang umiti, may umiyak at may nagtatakang nalampasan natin ang 2025. Ang salitang nalampasan, grabe to. Bakit? Bakit masasabi nating nandun yung ngiti, nandun yung pag-iyak? Pagsasalitang nalampasan. Dahil sa bawat pagsubok na naranasan natin, alam nating kasama natin ang Diyos. Amen. Ang bigat, gaano man yan kabigat na pagsubok o suliranin ng buhay, pero alam mo na kasama mo ang Diyos, mapagtatagumpayan mo ito. If you are going to look back, Lord, na kaya ko palang harapin ang pagsubok na to, it's because you are the one who gives me strength. Ikaw ang nagbigay sa akin ng kalakasan, ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa para malampasan ko ang pagsubok na to. Hallelujah. This year, give us testimonies. It also gives us trauma. May mga it gives us open doors, yung iba naman nagsarado. It gives us answered prayer, yung iba ay hindi pa nasasagot. Ang iba sa atin ay nagbibigay ng patotoo, maging trauma sa buhay. Mga bukas na pintuan o saradong pintuan, mga panalangin na sinagot at mahabang katahimikan mula sa langit. And yet, the Word of God does not say, give thanks when good things are good. Give thanks when the things are good. Hindi lamang pag maganda ang mga bagay or mga nangyayari sa buhay mo. But it says, give thanks in all circumstances. Sa lahat ng pagkakataon sa buhay mo, masaya ka man, mayroon ka man o wala, dapat ipagpapasalamat mo yun sa Panginoon. Amen.
Ngunit hindi sinasabi ng Diyos or ng salita ng Diyos na dapat magpasalamat lang tayo kapag mabuti ang lahat. O di kaya sa mga panahong tayo ay masaya or sagana tayo. Bagkus dapat nating magpasalamat sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Ipinapaalala mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pagkakataong ito na hindi nakabase ang pagpapasalamat sa ginhawa ng buhay. Hindi nakabase na ikaw ay maalwan ngayon, kundi sa ating pananampalataya kay Kristo. Nakabase sa ating pananampalataya kay Kristo na gaano man kahirap ang buhay, alam kong may gagawin ang Diyos. Amen? Hallelujah. Praise God po. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Paul wrote these words around 50 AD po to the believers in Thessalonica, a persecuted church living under the Roman hostility. They were not wealthy. They were not comfortable in life. And yet, Paul tells them that gratitude is not based on comfort. Yung pagpapasalamat. But it is based on Christ. Amen. Ang gratitude daw po, it is a feeling of appreciation for the good things you receive, whether big or small, from other people, from your family, or especially from God. Gratitude means being thankful. Mapagpasalamat. Dumaan po ang Pasko, doon sa mga malalaking bahay, baka hindi nadaanan ng mga nangangaroling. Matataas ang bakod. Pero kay daling sabihin ng mga bata, pag doon sa thank you, ang babait ninyo, thank you. Ang bilis bigkasin, bakit? Kasi merong ibinigay. Ang bilis bigkasin dahil merong ibinigay. At gaano man yan kaliit o kalaki, na-appreciate ng mga bata yan. Kasi ang mga bata, pure ang kanilang heart. Pure ang kanilang intention. But there are people na kahit bibigyan mo, hindi kayang magpasalamat. Pag sa tao, binigyan mo, tas hindi nagpasalamat sa'yo, hindi ka na makakaulit sa akin. Pero pag si Lord, grabe si Lord magbigay. Ang unang binigay niya sa atin, sino? Si Jesus Christ. Amen. Palakpakan natin ang Lord sapagkat siya ang unang nagbigay sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Thanksgiving is not pretending everything was okay in the year of 2025. But thanksgiving is declaring that God was present in every moment of it. Yun yung pinakamasarap na sa bawat moment ng ating buhay, kasama natin ang Lord. Andyan siya. Sa atin pong next slide po, number 1 po. Thank God for the victories that made you smile. Ang sarap ng mga victories na to. God is not offended by your joy. Ang Diyos ay hindi nasasaktan sa iyong mga nararamdamang kagalakan. He is not threatened by your success. Even hindi siya natatakot sa iyong nakamit na tagumpay. He does not resent your breakthrough. Ni hindi siya nagtatampo or nagkikimkim ng sama ng loob sa iyong mga pambihirang tagumpay. Why? It is because ito ang nais ng Diyos sa bawat anak niya. Ang magkaroon tayo ng joy, yung kagalakan na hindi natin matatagpuan sa lahat ng mga nakikita ng ating mata. Kanino to nanggaling? Sa ating Lord, sa inner part ng ating buhay na kung saan yung joy na yan, ang tanging makapagbigay ay ang ating Panginoong Hesus. Of course, hangad ng Diyos sa bawat isa sa atin yung success and even breakthrough sa ating kanya-kanyang buhay. Sige nga po, banggitin natin, Lord, I want joy. I want success. I want breakthrough for the next year, 2026. Palakpakan natin ang Lord. Declare natin. We claim it. Hallelujah.
even blessing we receive this year, every promotion, every healing, every provision and reconciliation was not luck, coincidence, or timing. So ang mga bagay na to, ang lahat ng mga tagumpay na mayroon tayo sa mga promosyon, kagalingan, pagkakalob, o masaganang supply sa ating pang-araw-araw, maging ang pagkakasundo-sundo, maging sa ating pamilya, sa mga katrabaho. Hindi ito tsamba, mga kapatid, hindi ito swerte. Ano ito? Ito ay kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang pagdiriwang na ginanap sa ating Exodus 15 po, after Israel crossed the Red Sea, they didn't rush into the next season. They stopped and they sang. Moses lifted his voice, even Miriam danced. Why? Bakit nangyari to? Because celebration protects us from spiritual amnesia. May mga ibang churches na ginaganap talaga nila every December ang Thanksgiving. Why? Para mag-celebrate sa kabutihan ng Diyos sa buong taon. Amen? Kasi kung minsan, mga kapatid, dahil sa mga katagumpayan na meron tayo, nakakalimutan natin ang Lord. Nakakalimutan nating magpasalamat sa Kanya. Sa mga victories na yan, kung minsan ang tao lang sinasabi, ako yan. Wherein, di ba sabi ng salita niya, lahat ng ginagawa mo is for the glory of God. Kaya kung minsan nakakalimutan natin sabihin, it is for the glory of God. Glory to God. Lagi nating sagot sa lahat ng katagumpayan na mayroon tayo sa mundong ito. Dahil kung ang sakit nitong spiritual amnesia, ang sakit sa puso ng ating Lord na makalimutan, nating mabigay ang papuri sa Kanya because siya ang source ng wisdom. Siya ang source ng kalakasan na mayroon tayo. Huwag nating kaligtaang magpasalamat sa tunay na nagbigay sa atin ng katagumpayan. It is Jesus Christ in the cross of the Calvary. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Ang pagdiriwang, ang pagbibigay ang pagdiriwang ng mga biyaya ay nagpoprotekta sa atin laban sa pagkalimot sa kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Sa atin pong next slide po. Hallelujah. Sa next slide po, Psalms 103 verse 2 po, ang sabi po dyan, bless the Lord, O my soul, and forget not all of His benefits. Some of us moved so fast in this 2025 that we enjoyed God's blessings but never acknowledge God's goodness. Ano ba yung kabutihan ni Lord na ginawa niya sa buhay ng bawat isa sa atin? For forgiving us, for healing us, even for redeeming us, for crowning us with the love and compassion, and thus satisfies all our needs and renew our daily strength. Dapat natin yung pasalamatan. Dapat nating ipagpasalamat yun sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Hallelujah. Isang palakpak ng buhay na hindi nakakalimot magpasalamat. Praise God, praise God. Hallelujah. Victories are not accidents daw sa ating next slide po. Victories are not accidents. They are assignments for gratitude. Ang bawat tagumpay ay hindi aksidente na nangyari sa buhay mo. Ito ay paanyaya upang tayo ay magpasalamat sa nagkaloob nito. Amen? Itinuturo sa atin na huwag nating baliwaliin ang tagumpay, bagkus pasasalamat ay paraan o tulay para magbigay ng papuri at pagkilala sa tunay na Diyos. Amen? Ang pasasalamat, ang salitang salamat ay maikling kataga. Pero sobrang saya ng Lord na makarinig mula sa mga anak niya. Amen? Hallelujah.
As Charles Spurgeon said, sa ating next slide, God's past faithfulness is your future confidence. Ulitin ko po, God's past faithfulness is your future confidence. Ang katapatan ng Diyos sa mga nagdaang panahon ng ang iyong matibay na sandigan sa hinaharap. Kung gaano katapat si Lord sa buhay mo ngayon, ganun rin siya katapat sa buhay mo sa susunod na taon. Amen. Hallelujah. What victories did you give in 2025 that you never stop to thank Him for? Ano yung mga victories na nakamit mo na hindi mo mapigilan ang sarili mong magpasalamat kay Lord? Naalala ko lang po, January, grabe. Grabe ang bungad ni Lord sa aming pamilya. 6 months na yung baby sa loob. Praise God po doon. Grabe ang pagpapala ni Lord. Yung pag-iingat niya sa isang blessing sa loob ng tummy ko. Pagdating ng April, inilabas na agad. Grabe si Lord, inilabas ng April. Nandun yung pasasalamat na walang mapagsiglan yung tuwa. Pero pagdating ng May, ang pagsubok ay hindi siya exempted eh. Sabi ko, Lord, umiyak ako kay Lord. Lord, bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa nawala ng trabaho yung husband ko? Na kung saan kailangan namin dahil may baby kami. Sabi ko sa Lord. Ginamit ni Lord yung anak ko, si Kuya. Sabi niya sa akin, Ma, huwag kang mag-alala. May plano si Lord. Ano ang plano ni Lord? Si Papa ang magbantay kay baby. Praise God! So ngayon, hindi kami kumuha ng yaya, kundi may yayo kami na Papa. Praise God! So sa kabila ng negative na nangyari sa buhay mo, you think positive because hinayaan ni Lord na mangyari yan dahil may purpose siya, may plano siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang Lord. Grabe, sabi ko, Lord, nakaraos kami sa 12,000 monthly. Sabi ko, nakaraos kami, Lord, dahil sa iyong kabutihan at hindi ka kailanman nagkulang sa amin. Amen. Hallelujah. Praise God, praise God. Sa atin pong ikalawang punto po, thank God for the wounds that made you stronger. Ang sakit, Lord. Tong wounds na to, Lord, ang sakit na hanggang ngayon, dala-dala ko. Pero alam ko, Lord, may ginagawa ka. We don't thank God for the abuse, even for the betrayal, the sickness or loss. But we thank God, we thank Him in those moments because God never wastes the pain. Hallelujah. Hindi natin pinasasalamatan ng Diyos dahil sa sakit na yan, sa pagtataksil, even sa kawalan. Ngunit pinasasalamatan natin ang Lord dahil sa gitna ng mga ito ay hindi niya sinasayang ang ating paghihirap. Sabi nga ni Lord, your labor is not in vain. Amen? Your labor is not in vain in the eyes of God. Isang story sa Bible, no? Kilalang kilala natin siya. Si Joseph, naalala po ba natin si Joseph? Hallelujah. Joseph did not thank God for betrayal. Diba? Binetray siya ng kanyang mga kapatid. Anong ginawa sa kanya? Benenta siya. But, anong ginawa niya? But he thanked God for a purpose. He stood before the brothers who sold him and said, "You meant it for evil, but God meant it for good." Mali yung paraan na ginawa sa kanya. Sobrang sakit sa isang kapatid na ibenta ka. Pero grabe ang plano ni Lord. Yung kapatid na ibinenta, yun pa ang nakatulong sa kanila pagdating ng panahon. Iyong nilayon para sa masama, ngunit nilayon ng Diyos para sa kabutihan. Pinahintulutang mangyari ng Diyos dahil inihanda niya si Joseph para sa kanyang pamilya sa pagdating ng panahon.
ang bawat isa sa atin mayroong pagkakataon na pinahintulutan ding mangyari ito sa buhay mo. Bakit? May hinahanda si Lord. Bawat pagsubok, bawat problema, bawat suliranin, unos at bagyo ng buhay. Sabi nga, there is sunshine after the rain. Kapag napagtagumpayan mo yan, kapatid, ang ngiti mo, grabe, abot tenga. Kasi ang kasunod ng pagsubok na yan ay pagpapala mula sa langit. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. So sabi dyan sa ating next slide po, pain does what comfort never can. It shapes us. Sabi, ang paghihirap daw ang humuhubog sa atin, bagay na hindi kayang gawin ng ginhawa. Tama po ba? Hindi kayang gawin ng ginhawa yan, pero yung paghihirap na yan, kaya maraming nagtagumpay dahil sa naranasang paghihirap, nagsusumikap. Pero sa ating mga anak ng Diyos, nagsusumikap tayo dahil alam nating may pag-asa tayo na makaahon sa hirap na yan because we have Jesus and we have God in our lives. Amen. Meron tayong Kristo sa buhay natin at alam niya, sabi nga sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Maganda ang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa taong 2026. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Sa atin pong pangalawa, some of the prayers God didn't answer were actually His mercy. Ang ilang mga panalangin na hindi sinagot ng Diyos ay patunay ng Kanyang awa. Di ba sabi nga, pag nanalangin tayo, there are times instant ang kasagutan. There are times you wait at merong no. No, kasi alam ng Lord na hindi ito makakabuti sa'yo. Pag sinabing wait, hindi pa ito ang tamang panahon. Pag instant, ayan. Para sa'yo yan. Saluhin mo na agad. Amen? Hallelujah. Pangatlo po, some of the doors He closed were protection. Kung minsan may mga pintuang isinara ang Diyos para tayo ay ingatan at protektahan sa anumang kapahamakan. At pang-apat po, some of the heartbreaks were holy interruptions. Ang ilan sa mga pagkabigo sa ating buhay, pagkabigo sa puso ay banal na paghinto. Bakit masasabing banal na paghinto? May mga dalamhati na hindi parusa kundi banal na paghinto. Ito ay mga sandaling ginagamit ng Lord or ng Diyos upang tayo'y muling ilapit sa Kanya. Muling ilapit sa Kanya. Ginamit niya yan para ikaw, kapatid, ay lalapit sa Kanya. Akaso ang nangyayari, minsan talagang ang tao naubusan ng bigas. Bakit tong kapitbahay na to, pinahiram naman ako ng bigas nito last year, bakit ngayon hindi na? Hirap na hirap ka na sa buhay mo. Kaso ang nagiging last option mo kay Lord, bakit pinahintulutan ni Lord na mangyari yan? Na para bang wala nang tumutulong sa'yo? Hindi ba nila ako naiintindihan sa hirap na naranasan ko? Bakit parang wala nang tumutulong sa'yo? Because ang nais ng Diyos, sa Kanya ka lumapit. Kasi sabi nga, hindi siya pwedeng last option mo sa problema mo. Siya dapat ang unang option mo. Siya dapat ang unang kinakausap mo. Lord, wala na akong bigas. Si Lord ang magpapadala ng bigas sa bahay mo. Amen? Naalala ko lang po sa mga Don't Watch namin na kay Pastor Kim sa probinsya, talagang nanalangin siya. Wala nang laman yung gas niya, yung tangke. Lord, wala nang gas. Grabe ang miracle ni Lord. Pinuno. Lord, pupunta kami sa Don't Watch, Lord. Wala nang gas yung motor. Pinuno ng Lord yung tangke ng motor para magpagbigay ng papuri sa ating Panginoon. Amen. Gumagawa ng kaparaanan ang Lord para maibalik ang papuri sa dakila niyang pangalan. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes po.
In Psalms 34:18, sa ating next slide, the Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. Hallelujah. Tinutulungan niya ang mga nagdurusa at hindi binibigo ang walang pag-asa. Malapit si Lord. Kaya may mga pagkakataon sa buhay natin, even ako naranasan ko yung broken heart na yan. Talagang surrender ka pala talaga sa Kanya. Wala kang ibang lalapitan. Kundi, Lord, hands up ako, hindi sa pulis. Hands up ako sa iyo, Lord. Ikaw na ang bahala sa buhay ko. Ganon ang magiging senaryo sa buhay mo. Pag parang wala ka ng pag-asa, si Lord ang magbibigay pag-asa sa buhay mo. Hallelujah. Sa atin pong next slide, hallelujah. Romans 8:28 says, and we know that in all things God works for good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinatawag ayon sa Kanyang layunin. Of course, this passage says God works in all things. Not good things, not easy things, all things for good. This passage encourages us that we must endure life's suffering. Nandun talaga kasama, parang spices in life ang paghihirap na yan. Pero yan yung nagpapasarap, nagpapatibay sa ating pananampalataya, sa ating buhay na Diyos. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Sa ating next slide po, sabi ni C.S. Lewis said, God whispers in our pleasures and shouts in our pains. Ang Diyos ay bumubulong sa ating kaligayahan, ngunit sumisigaw sa ating mga pagdurusa. Of course, nagagalak ang Lord na makita ang anak niyang masaya. Ngunit sa mga panahon na tayo ay nagdurusa, nasasaktan din ang puso ng ating Lord. Hallelujah. So, may question dito sa ating next slide. Which heartbreak matured your faith? Isipin nga po natin, ano yung heartbreak ngayong taon na to na mas lalong nagpapalalim ng pananampalataya ko kay Lord? Which disappointments taught you to pray deeper? Which loss pushed you closer to Jesus? Yung mga sakit na to, ang siyang daan, ang siyang tulay na tayo ay lalapit, mananalangin, maninikluhod sa ating Panginoong Diyos sapagkat hindi natin kaya ito kung wala ang presensya ng Lord. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Sabi dyan, stop calling your pain a punishment. Hindi parusa yung mga pain na yan. It may have been a preparation. Ika nga, there is sunshine after the rain. Merong rainbow. May pag-asa. Pag makita mo yung rainbow after the bagyo, ang sarap. Maliwanag na ang panahon. Ayan. Sa ating mga anak ng Diyos, we think positively. Bawat hirap o pagsubok na ating nararanasan, bagyo, unos ng buhay, ay may mga pagtuturo ang Lord. Minsan mga pagtuturo, minsan mga pagpapalo. Ayan. Pag may pagpalo daw na gagawin, kaakibat niyan ang pagpapala kapag ikaw ay sumunod. Nandun ang obedience. Nandun ang pagpapala na Lord kapag ikaw ay may pusong handang sumunod. Ang mga sugat ay hindi parusa, kundi isang paghahanda. Ginagamit ito ng Diyos upang mas lalo pang lumalim ang ating pananampalataya sa Kanya. Sa ating next slide po, practice gratitude as you step in 2026. Pagpapasalamat. Gratitude is not just a reflection, but it is a direction.
So meron tayong call into action for the year 2026. Number 1 po, ang una nating dapat hakbang na gagawin is that write a gratitude journal. Diba dati, mahilig yung kabataan pa, mahilig magsulat, Dear Diary. Pwedeng palitan, Dear Lord, salamat. Salamat agad. Ano yung sinagot na panalangin ni Lord sa'yo? 1 page for blessings and 1 page for the lessons doon sa binigay ni Lord. Sa Psalm 77 verse 11 to 12, I will remember the deeds of the Lord. I will consider all of your works and meditate on all your mighty deeds. Hallelujah. Isulat natin kung ano yung mga biyaya na sinagot ng Lord. Ano yung mga aral. Kasi kung may nakasulat ka mga kapatid, pwede mong balikan eh. Pwede mong basahin. Pag may time ka, ang hilig kong magbuklat sa ang daming notebook sa bahay. Yung mga sulat mo nandun. Mababasa mo, ay Lord, etong taon pala sinagot mo ako sa ganitong panalangin ko. Ang sarap balikan kung gaano ka-faithful si Lord sa ating buhay. Sa atin pong next slide po, hallelujah. Forgive someone before. Before po December 31. Don't carry chains into a new year. Ano po nga sabi sa Ephesians 4:31? Get rid of all bitterness, forgiving each other just as Christ forgave you. I-let go mo na yung bigat na yan. Ang bigat pag dala-dala mo yan eh. Kapatid, tandaan mo, pag merong kabigatan sa puso mo at hindi ka nag-release ng forgiveness, ang pagpapala ni Lord na dapat sa'yo, baka masalo pa ng iba. Why? Kasi nahahadlangan, it's because may hindi ka na ni-release na pagpapatawad doon sa tao na nagbigay sa'yo ng kabigatan. I-release mo yan. Huwag mo nang dalhin sa 2026. Kasi mahadlangan pa yung pagpapala ni Lord sa January 1 ng 2026. Dapat iwanan mo na sa 2025. Ang bigat niyan. Dapat, sabi nga, you forgive, i-forget mo. Kalimutan mo na. Hindi ang tao, ganito kasi yun. Sige, napatawad na kita, pero hindi ko talaga makalimutan yung ginawa mo sa akin. Hindi ganon. Si Lord, ang sabi niya, as I forgave you. So dapat, wash out yun. Pati sa ating mga isipan. Kasi dito yan binabalik ng kaaway. Yung taong yan yung tanggalin mo dito, maging sa puso mo, iwanan mo na sa 2025. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Number 3 po, turn your scars into testimonies. Your survival in someone else is someone else hope. Hallelujah. Gawing patotoo ang iyong mga sugat at maging mga pasakit na iyong naranasan. Sa 2 Corinthians 1:3-4, God comforts us in all our troubles so that we can comfort those in trouble. Ang mga pinagdadaanan mo ay maaaring maging pag-asa o kalakasan ng iba. Our life experiences is our living testimony to others on how faithful God is sa ating mga buhay. Di ba lagi natin pag nagsishare tayo, ganito ako noon. Ganito na ako ngayon, nakasama ko si Kristo. Amen? May mga pagbabago at yung pagbabago na yan ang magbibigay pag-asa sa mga taong nakakasalamuha mo na nawawalan ng pag-asa sa buhay. We must be a bridge para doon sa taong yon na nawalan ng pag-asa. Ibahagi natin si Kristo sa Kanya. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Next po sa ating pang-apat po, thank God out loud. Gratitude spoken is gratitude strengthened. Magpasalamat sa Diyos ng malakas. Pero kung minsan, pabulong lang, salamat Lord sa biyayang natanggap ko ngayon.
ang pagpapasalamat, maliit man o malaki. Lord, salamat sa biyaya na ipinagkaloob mo sa akin at sa buo ng pamilya. Sabi ko nga, Lord, salamat, nakatanggap din ako ng pamasko. Nakakatuwa, kahit na matanda na, ang sarap din pala sa pakiramdam na mabigyan ng pamasko. Etong pinsan ko, pumila kami. Sabi niya, pila kayo? Di pumila naman kami. Abay, binigyan kami ng 500. Ay, salamat, Lord! May 500 kami. Yung tita ko, pila kayo? Tig 50 lang kayo. Salamat sa 50, tumakbo ang zero. Pero grabe, ang sarap pala sa pakiramdam na magbigay ng pasasalamat kapag meron kang natanggap. Paano naman mga kapatid, kapag ang binigay sa iyo ay pasakit? Kasi in all circumstances, pasalamatan natin ang Lord. Pero ang iba sa atin, parang ang hirap magpasalamat. Lord, ang hirap magpasalamat na wala kaming ulam. Pero merong kanin. Pasalamatan natin ang Lord doon. Lord, salamat sa kanin kahit asin ang ulam. Purihin ang Lord. Hallelujah. May isang kwento, mag-amo sila. Share ko lang, sandali lang po ito. Mag-amo sila. Inutusan niya yung kanyang utusan na mangahoy. Sa pagputol niya, natapyasan yung daliri. Pag uwi niya, amo, ganito ang nangyari sa akin, natapyas yung daliri ko. Pasalamatan mo ang Lord. Kasi may plano si Lord sa daliri na yan. Lumabas silang dalawa para mangahoy. May nanghuhuli doon, iaalay sila. Yung amo niya nahulog sa butas. Yung amo niya. Di siya ang nahuli. Ngayon, nung nakita siya, hindi siya inalay dahil kulang ang daliri niya. Salamat, Lord! Bumalik siya sa amo niya. Amo, salamat. Kasi hindi ako naituloy na ialay doon dahil kulang yung sinabi mong pasalamatan mo ang Lord. Dahil kulang ang daliri ko, hindi ako naialay. Pero pasalamatan mo rin ang Lord na nahulog ka dyan. Dahil hindi ka nahuli at ikaw dapat ang may alay kasi kompleto ka. Sa lahat, nakakatawa pero may mga pagkakataon ang Lord na binibigay sa atin na kung titingnan mo, negative. Pero you are going to transform it into positive. Sapagkat, sabi nga, may plano ang Lord. May purpose si Lord sa buhay mo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Sa atin pong Psalm 27:14, ang sabi po dyan, wait for the Lord and be strong and take heart. Ipinapakita na ang ating pagtitiwala at pagpapasakop sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. In Hebrews 13:15, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips and openly profess His name. Ang isang salita na lagi nating binabanggit ay pasasalamat. That is for the glory of God. Para sa kapurihan ng ating Panginoon. Hallelujah. Sa ating pong conclusion, we don't close 2025 with regret, but we close it with gratitude. Amen? Maging mapagpasalamat tayo, not just for the miracles, but of the moments that broke us and rebuilt us. Hindi sa mga himala, kundi pati sa mga sandaling tayo ay nasaktan, ngunit muling ibinangon ng ating Lord. Yun yung masarap, na nasaktan tayo, ngunit tayo ay nakabalik muli dahil sa pagbangon at pagtulong ng ating Panginoong Diyos. So lift up on your hands. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. We lift up our hands. Hallelujah. Itaas natin ang ating mga kamay, ang ating mga tinig, at sabihin natin ng may pananampalataya sa ating buhay na Diyos. Hallelujah sa umagang ito. Salamat po, sundan niyo po ako. Salamat po, Panginoon. Sa mga sugat at mga himala na iyong ginawa sa sa aking buhay. aking buhay.
sa isang awitin natin ngayong umaga. Ariin natin mga kapatid, ang awit na to mula sa ating mga puso. Hallelujah. Awit ng pasasalamat sa kabutihan ng ating Panginoon. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mababawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa iyo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Kahit mabuti, ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Ikaw ay Sa'yo tapat. ang papuri. Sa'yo ang papuri At pasasalamat. at pasasalamat Sa dalamhati. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagkuha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa dalamhati at sa kabiguan, sa kalakasan nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Hallelujah. 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 Salamat, Panginoon. Hallelujah. Sa mga pagsubok na iyong pinahintulutan, O God. Salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong pagtuturo sa amin. Sa loob ng taong 2025, Lord, Ikaw ay tapat.
Ikaw ay mabuti, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. Lord, salamat sa mga sugat, Lord God. Salamat sa mga sakit, Panginoon. Salamat, Panginoon, even, Lord God, sa mga himala na iyong ginawa sa buhay ng bawat isa, Lord God. Lord, sa mga pagkakataon, O God, na kami ay nangihina, Panginoon, Ikaw ang aming kalakasan, O God. Sa mga panahon, Lord, na kami ay nawawala ng pag-asa, Ikaw, O Diyos, ang nagbibigay pag-asa sa buhay ng bawat isa, Father God. Lord, salamat sa buong taon, Lord God, na Ikaw ay naging tapat sa iyong mga pangako, na kailanman hindi mo kami pagkukulangin. Ikaw ay naging tapat sa iyong pangako, Lord God, that you are going to provide in accordance to your riches and glory in Christ Jesus. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan ng buong taong 2025, O God. Sa buhay ng bawat isa, Lord God. Sa mga sakit, Lord, na dala-dala na Ikaw ang nagbigay ng katagumpayan, O God. Lord, nakayanan naming harapin ang buong taon, O God. Sapagkat, O Diyos, Ikaw ay ang aming kasama, Father God. Lord, sa taong 2026, Lord, aming dalangin, O God. Lord, mananatili kami sa banal mong presensya. Magpapasakop kami, O Diyos, sa iyong kabutihan at sa iyong dakilang pag-ibig, Lord God. At Lord, patuloy naming panghahawakan, Panginoon, ang iyong katapatan sa taong 2026, O God. We declare blessing upon blessing, O God, in the year of 2026. Maturity in our spiritual life, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na sasamahan mo kami sa taong 2026, O God. Sa iyo lamang namin, Lord, binabalik lahat ng papuri, pasasalamat, O God, at pagsamba. In the mighty name of Jesus, we pray. Ang lahat ay magsabi ng Amen.